Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Boss Mill. Sabi, as in, nagkakagulo daw di umano sa PNP CIDG dahil walang may gustong mag-serve ng warrant kay Senator Rodante Marcoleta. Saan kaya galing ang kaso? Okay, so para hindi tayo mabiktima ng fake news, sinearch ko sa Google. Sabi ko, is there a valid warrant of arrest versus Senator Marcoleta? Ang sagot, there is no active warrant of arrest against Senator Rodante Marcoleta, though he is facing impending legal charges. Ayan, may kaso. Kaya lang, as of now, hindi pa makumpirma kung meron na ba siyang warrant of arrest. Okay. Sabi dito, while a judicial arrest warrant has not yet been served, the Office of the Ombudsman has filed plunder and indirect bribery complaints against him involving allegations of 75 million in unreported campaign contributions. In connection to these charges, the Anti-Graft Court Sandigan Bayan has already issued a precautionary hold departure order preventing him from leaving the country. Okay? So, excuse me ha. Excuse me. Dahil may kaso na siya sa Sandigan Bayan. Excuse. Malaki ang posibilidad na may lalabas na warrant of arrest sa kanya, sa tingin ko. I hope I am wrong. Kasi masakit eh. Kung siya ang isusunod na arestuhin at ikulong, lalo na kung non-bailable. Plunder eh. Non-bailable yan. Katulad kay Senator Jinggoy, plunder, di non-bailable. Ano kaya mangyari kung totoong ano? Kasi, again, opinion ko lang ito, it's just a matter of time bago siya lalabasan ng warrant. Nagsalita na nga siya, si Senator Marcoleta nagsalita, kahit ikulong nyo pa ako, kahit aristuhin nyo pa ako, sabi niya. Hindi ako titigil sa pag-iimbestiga sa nakawan, pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Ganon din si Senator Amy. Sa kanyang post, sabi niya, after Jinggoy, ang isusunod nila Marcoleta, after Marcoleta, ako na ang next in line. Sasampan din nila ako ng plunder at kung ano-ano pa. Grabe, ano? Hi, so, sana naman, hindi matuloy na maisyuhan siya. Kasi, ako, kahit hindi ako abogado, yung isinampang plunder parang malayo. Dahil ang kini-question doon, 75 million, campaign contributions ng mga private individuals. Very clear naman ang plunder, pondo ng gobyerno, pera ng taong bayan, ginamit ng isang government official para payamanin ang kanyang sarili. Yun ang naiintindihan ko sa plunder. Ay itong kini-question na kwarta is galing 3 individuals. Private. Walang connection sa gobyerno. So yung pera is a private man. Ang unang ibinato kay Senator Marcoleta is election violation. Kasi hindi niya yon nilagay sa kanyang statement of campaign expenses. Kaya lang, nagdesisyon ng COMELEC, absuelto siya. Wala siyang kasalanan.
Oh, so ngayon, hinahanapan siya ng kaso ng butas at ginawang plunder, sinampa ng kaso laban sa kanya dahil sa 75 million na hindi naman galing sa taxpayers' money. So, paano yun naging plunder? But anyway, kung, ano ba yung kasabihan natin? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya, ayun, sinimulan na nila kay Senator Jinggoy. Nagawan nila ng paraan, nakulong yung tao. Isusunod sana nila si Escudero at Villanueva. Kailang magaling itong dalawa. Wais. Kaya safety na sila siguro. Then, ano pa? Oh, so, ito na. Magdasal po tayo kasi nakakalungkot na talaga kung ang isang senador na walang ibang hangarin kundi alamin ang katotohanan para bigyan ng hustisya ang taong bayan na ninakawan ng pera tapos ikukulong. Grabe na yon. But anyway, there will always be a day of reckoning, ika nga. Darating ang panahon, magbabayad din ang mga yan. God is watching us from a distance. So, Senator Jinggoy and Senator Marcoleta, magpakatatag po kayo. Konting ano lang kasi they are in power for. Sila ngayon ang namamahala. Kailang hindi forever na sila nandyan sa pwesto. 2028, malapit na po. Ang taong bayan, ang Diyos, ang nakakaalam kung ano talaga ang tunay niyong pagkatao. Mga senador na may prinsipyo. Senator Jinggoy and Senator Marcoleta, mabuhay po kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay, sa natabangan na mo gyero. So muna niya ang itsura sa kadag ko sa buslot sa iyang balay. So mga buslot na gyud. So karon magatop na gyud ni sila. Tungod sa kadugay na sa ilang atop, inaani na gyud ang itsura. Karon mo na ni ang hero nga mong gihatag nga ilang iatop karon. O karon naman nagit sa pag-atop ang ginatabang nga yero sa makita ko to nga nindot na gyud. Atop na gyud sila. Salamat sa nagtabang sa sin sa paghatag sa Ginoo sa usa ka tawo na pinaagi nga akong dili na gid maulanan. Kami nga dili nagpuyo sa balay nga mailisan na ang kadugayon sa among atop sa among balay nga sin hinaot nga mapadayon kini. Naapay mga tao nga matabangan pag yun. So, Mi sa sunod. so pila na to katuig ang imong atop Bali na pulo na to katuig ang akong atop sa akong balay niya. bago pa napulihan. Ay pag yun nailisan kay tungod sa kawadon. Dili ta kapaka-afford sa pagpalit sa sin. Oo, so salamat kayo. Sa nagtabang ug sa Ginoo nga
hatag og instrumento nga matabangan ang sama sa mga tao. Mm.